Magandang araw mga kabayan, nagbabalik muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tambalos Los, Lizas Mags at Marcos Jr. aka The Three Idiots o di kaya ay salot ng lipunan ay sobrang mga walang utang na loob. Tambalos Los na bumubuntot-buntot lang dati kay VP Inday Sara ay ngayon sinisiraan siya. Marcos Jr. naman na puro lang salita wala namang gawa. Mas lalo naman tong Lizas Mags na to na piling presidente. Yolanda victims, binusabos at ginagamit din ng mga tatlong bokong na to. Panoorin ang buong video upang malaman ang buong istorya. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Kayo naman po mga kabayan. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, tumaas lalo ang paghanga ko sa sinabi ni Direk Daryl Yap about PRRD. Ibang level talaga ang pagmamahal at niya sa bayan. Kilala siya bilang isang matapang na presidente at tinagurian pa siyang the Punisher ng ibang bansa. Pero ang malaman na lumuha siya sa paghihirap at kasawian ng kapwa Pilipino ay talagang mapapamahal ka na lang talaga sa ganitong klaseng pinuno. Deserve ni Tatay Digong ang respeto at pagmamahal na binigay sa kanya ng mga Pilipino. At sabi din ng isa, speaking of missile, nakakatakot sa lahat ng nakakatakot. Kung ako sa mga sundalo ng Pilipinas, dapat umaksyon na sila right now. Kung hindi kahit buhay ng mga sundalo ay hindi na nila kayang ipagtanggol. Dalawa lang ang pwedeng mangyari kung hindi sila aksyon. Ngayon, right now, mamamatay sila ng walang kalaban-laban or habang buhay magiging slave ang mga Pilipino ng iba't ibang bansa, lalo na ng US. I hope ngayon pa lang mag-isip ng mga kasundaluhan ng Pilipinas. Hindi na issue ang paghahakot ng bomba kung hindi isang malaking nakakabahalang balita. Romualdez ay majority floor leader. Hindi pa siya speaker noon at nandito kami. Ako naiwan dito, senador ako noon, naiwan ako dito sa Tacloban. Doon ako nakakamping doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya na nagpapaiwan ka dyan sa Maynila para lahat, yung pangangailangan namin dito sa Tacloban. Okay, sabi niya, magpaiwan ka dyan sa Maynila. Sabi ni Kuting, para naman ang lahat ng pangangailangan namin dito sa Tacloban, lahat pangangailangan dito hanggang guluan, hanggang lahat ng summer, lalong-lalo na pag-release ng emergency funds sa kanyang pinapasa at yun naman ang kanyang nilalakad. Kaya't na-release tayo kaagad. 130 billion na binigay. Iyon ang unang pumasok na pondo. Tapos nandyan po yung ating mga tumutulong na It's all. Hindi mo man lang binanggit yung kapatid mo, di ba? Bongbong Marcos Jr., hindi mo man lang binanggit ang kapatid mong si Senator Amy diyan sa Yolanda, sakuna na yan, kung saan very visible yung kapatid mo. Di ba? Traidor ka talaga. Dito mo makikita na etong si Marcos Jr. ay talagang sinapian na ng Romualdez at saka ng Araneta. Well, Romualdez talaga siya, di ba? So ngayon, makararamdaman natin na talagang meron talaga silang naluto na plano na si Martin ay talagang i-push ngayon. At syempre, dahil na-imbier na si Manang nyo, na-imbier na si Senator Amy, mga hitad, tignan natin ang sabi ni si Daryl Yap, meron pang mayroon pang post. Pero bago ang lahat, 'di ba sinimulan nila sa pag-demote kay Gloria at totally pagtanggal as deputy speaker. So, yung galawan nila, mga kababayan, yung galawan nitong mga ni Kuting, ni Lisa at ni Tambalos, yung trio na yun, yung tatlong salot sa bayan at marami pang iba. Yun yung galawan nila ay talagang i-push na ang 2028 election kasi napakawalang utang na loob at walang unity dahil yung mga taong pinangakuan, especially mga Pilipino at yung mga kaalyado nila, okay, like si Inday Sara at yan sila Gloria, di ba? Yan ay unity nga eh. 'Di ba? Nag-usap-usap yung mga yan kung ano yung magandang agenda, pag sila ay nanalo. Pero iniwan
sa ere at maliban sa iniwan sa ere ay what? Binabastos, sinisira pa, at talagang gustong ngayon pa lang ay sirain na ang kampo ni Sara Duterte. Alright? Dahil sabi ko naman sa inyo, ang nag-push niyan ng mga ganyang galawan, ang author niyan ay si Lisa Smugs, mga palangga. Ngayon, ano pa yung mga ginagawa, nilista ko dito nang hindi tayo nagkakalituhan. Ay, nako. Nung time, okay? Nung time na si Romualdez Tambaloslos ay actually hindi naman talaga siya popular at hindi naman siya kilala ng taong bayan na gumagawa ng tama, 'di ba? Laging nakabuntot kay Inday Sara 'yan nung time na and even na panahon ni GMA, 'di ba? Oh, as speaker at nung during the campaign, lagi siyang nakadikit kay Inday Sara para what? Para mag-kiss-ass, para magsipsip. So ngayon na nakuha na nila yung power, ngayon gusto na nilang babuyin yung mga taong supposedly ay kakampi nila. Ito tayo mga palangga. Anong drama ni Senator Amy today? Tignan natin. So, yes, tignan natin yung drama ni Senator Amy. Nakakatuwa kasi kahit papaano, 20 hours ago, actually busy ako kanina nung nabasa ko to, na naglitanya naman ito si Senator Amy tungkol nga doon sa naganap, okay? Totoong naganap, 'di ba? Sa Yolanda, right? Totoong nangyari na siya ay gumawa ng tulong doon at dito pinagtanggol din niya si Pangulong Duterte. Basahin natin ang mga eksena ni Senator Amy. Right. That was November 8. Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang, oh by the way, prior to that, sa kanyang statement, may binanggit siya na wag gamitin, ano ba yan? Okay, sabi niya parang wag naman sanang gamitin ang mga Yolanda victims sa interes o sa ambisyon. Tama ba yung pagkakaintindi ko ito? Opisyal. May sinabi ba siya dito? Basta may sinabi si Senator Amy na parang wag gamitin. Okay? Wag gamitin ang issue sa Yolanda o yung mga biktima. Alright, hindi makita. Ito na. 20 hours ago, sabi ni Senator Amy, 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. Ito maganda sinabi niya. Nakikita ko sa kanya ang aking ama, matapat, kaibigan, matapat sa bayan. So, ito yung way of ni Senator Amy na dahil nga sa yung ginagawa ni Tambaloslos at ni Liza at ni Kuting na gustong talagang idiin ang dating presidente, kasuhan, 'di ba? Dahil na-threatened sila dun sa sinabi ni Pangulong Duterte na dapat ay i-audit nila yung kanilang mga ginastos diyan o yung mga pera ng bayan diyan sa Congress. At sabi ni Pangulong Duterte, hangga't hindi pinapakita yung detailed na audit ay huwag kayong magbayad, taong bayan. So doon sila na-threatened na wala namang masama sa sinabi nung lolo natin, 'di ba? Ni Pangulong Duterte. So, ito yung restback or ito yung usok ni Senator Amy. Sabi niya, iyan ang iniwang legasiya sa akin ng aking ama. Ang makatotohanang pagkakaisang hindi bula lamang ang bibig. Pagkakaisang nangangahulugan ng pagiging isa. By the way, si Senator Amy ang nag-coin ng unit team. Alam niyo naman yan, 'di ba? Hindi si Kuting, hindi si Lisa, hindi si Tambaloslos, 'di ba? Siya ang may niyan. Okay, siya ang brainchild niyan. Sapagkat kung ang isang Marcos ay loyalista sa paninindigan at pakikipagkaibigan, loyalista kami sa kapakanan ng bayan. Alright, sabi niya,
kahit tayo, I think you're referring to yourself lang, attorney, Senator Amy. Okay? Ang kapatid mo wala na eh. Binaboy na tayo eh. Binaboy ka na nga eh bilang kapatid niya. So, this is good. Kasi nagsasalita kayo, Senator. Ang sabi ko nga, I still have high respect for this Senator. Kasi na-meet ko yan si Senator Amy. Ibang-iba talaga siya sa kanyang kapatid na lutang. O, laging nakapulburon. Sabi ni Senator Amy, kabastusan. Oh, diba, bongga nagalit. Okay, ang ating senador. Alright, sabi niya, kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Sino ang ibig niyang sabihin? Mga palangga, what? Meron dyan, no? Ayun. Yeah. So ngayon, sino ang sinasabi nito ni Senator Amy? Okay? Kabastusan. Sino bang umiepal ngayon? Hindi yung kapatid niya. Si Martin, ang pinsan niya, yung mga alam mo, naloka nga ako eh, dahil even busy ako mga palangga. Over there. I think dito nakatago. Diyan. Tingnan mo dyan. Baka maano ka. Yan, tingnan mo. Nakatago. Ayan. So anyway, mga kaibigan, ayan, sabi niya kabastusan, sabi ni Senator Amy, ito'y talagang umuusok na siya sa galit sa ginagawa ni Martin at ng kanyang kapatid. And I hope talagang lalo siyang umusok para nga makita talaga natin na si Senator Amy ay true to her words. Okay? At natutuwa ako, Senator Amy, sa ginagawa mo, although minsan yung bunganga ko nanggigigil kasi ako kasi gusto ko tampalin mo si Smugs. gusto ko kasi gano'n ni Amy yung yung sister-in-law niyang putot. Gusto kong anuhin niya talaga yun eh. But anyway, of course. Alright, sabi niya, okay, ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon ang nakalipas ay buhay pa rin sa aking gunita na walang dilubyo ang kayang lumunod sa lakas ng Pilipinong mulat at gising. Okay? Magandang statement. Igalang sana natin ang libo-libong namatay sa kunang iyan at alalahanin natin ang pagkakaisang umahon sa atin sa dilubyong iyan. Dilubyong naglugmok sa atin kapag kukonsintihin natin ang nais sumira sa ating mga nasimulan na pagkatapos ng pagsubok na iyan. Pero I know na inaantay ninyong nabanggitin kasi hindi pa niya binabanggit yung kanyang kapatid eh. 'Di ba? Mas maganda sana dito kung ikaw bongbong, ikaw bongit, ikaw tambaloslos. Agree? But siguro dahan-dahan lang. I hope na talagang yung relationship or friendship o yung pangako ni Senator Amy na unit team with Sara hindi masayang. Okay? At nararamdaman din natin na kung babalikan ko yung sinabi ni Senator Amy no nagchichika bumbum ako sa kanya, na sabi ko, ano ba yung ginagawa ng sister-in-law mo? Ganyan, di ba? Na sisira yung inyong pangalan. Ang sabi niya, wala siyang power. Nandyan lang siya sa tabi-tabi. So, wala nga siya talagang power. Kasi si Lisa ang presidente. Hindi yung kapatid niya. Kaya inaantay ko talagang pingutin niya yan si Kuting. Ano kaya, no? Biglang live, buwangit. Yeah, gaganon talaga ni Senator Amy. Sabi niya, inuulit ko, noong 2015, ako ang una kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. So, pinaghalo ni Amy at ni Amy yung kanyang statement sa support niya kay Pangulong Duterte at sa nangyari sa Yolanda. Sabi niya, at kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Ay, oo naman.
Tama lang yan, Senator Amy, kasi kung hindi dahil kay Pangulong Duterte na nagsabi na nagdesisyon o very vocal na yung kanilang ama, si Marcos Sr., na yun ang ina-expect natin na bumangon at yun ang, multuhin si Kuting. 'Di ba? Na nagpalibing kay sa panahon ni Pangulong Duterte, naipalibing si pangalan nito si Marcos Sr. Tama na. But in fairness, kwento lang ng konti. Alam mo, nung na-meet ko si Senator Amy, 2017, ibang-iba talaga siya sa kapatid niya. Parang yung mararamdaman mo yung mayroon siyang connect sa tao. Pero si Kuting laging lutang eh. As in, laging lutang. Believe me, kahit ini-interview ko yan, pagkatapos ng well, keep moving. Okay? So, pagkatapos ng tawag dito, ay nako. Alright. And then, Arnold. Okay. Sabi ni Senator Amy doon, sa isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod, ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos. Alright? Pambabastos. Okay, nasaan tuloy ako? Pambabastos sa taong gumalang sa aking ama noong pinahintulutan niyang mahimlay ito sa libingang para sa kanya. Noon ay tinanong siya na kaya ba niya pinahintulutan ang paglilibing ay dahil kaibigan niya lang ako? Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon, hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit sa lahat, lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaang nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katraidoran. What is your take about this? Let's look forward na mas may bongga pa si Senator Amy na uusok ng bonggang-bongga lola ninyo. Kasi nga, mga palangga, mahirap din yung kanyang sitwasyon. Dahil binabastos din siya for sure behind the scene ng kanyang kapatid. Kasi nga, di ba, in-expect natin nung sinuportahan natin si Kuting, akala natin si Senator Amy magiging visible sa side ni Kuting. Pero tignan mo, binabastos din siya. Ang nagiging visible, ito mga Judas na mga Romualdez at mga Araneta, sila actually ang nakikinabang, hindi ang bayan, sa unit team. Instead na ang nakikinabang sana ay yung mga Pilipino. Right? So ngayon, ito naman si Daryl Yap, merong hanash. Ano ba drama ni Daryl Yap? Okay, tignan natin. Mga kaibigan. Matagal na pala sila magkaibigan, ni Senator Amy. Nung nabasa ko tong, mga galit din si Daryl. Okay, meron siya. Sabi ni Daryl Yap, kaibigan sa kaibigan, manang I dare you. Aba, dinare niya si Senator Amy. Gaya ng matagal ko nang sinabi, dalawa ang aking dahilan kung bakit ako naging anti-liberal, kahit buong buhay ko nakisimpatya ako sa mga Aquino, kanilang mga kakampi at pinaglalaban. Ang mga dahilan, ito ay SAF 44 at Yolanda. I think pare-pareho tayo. Nung sinuportahan natin, nung dinurog natin na sinasabi natin ng mga dilawan because of SAF 44 at ang issue sa Yolanda na may mga namatay, maraming namatay na mga inosenteng tao dahil sa kapalpakan ng Aquino government. Kaya tayo nagsama-sama na mga against tayo sa dilawan. Pero ngayon, yung sinuportahan pala natin ay dilawan. Mahigit pa sa dilawan na kinamuhian natin. Dahil ngayon, sobrang rampant ang kanilang pagnanakaw. Hindi ko na muna ulitin ngayon kasi yung smuggling, lahat. You know that already, yung mga nakakapalo sa akin. Grabe, sobrang talamak, bribery and everything. Ano sabi ni Daryl? Bilang kaibigan mo, nakatag talagang lola. Bakit hindi ikwento paano po tayo naging magkakilala at bakit natin sabay na minahal si PRRD?
Hindi po sa sapat na sasabihin mo na sinuportahan mo si PRRD. Ito yung sagot niya doon sa statement kanina. Laban sa mga emote ng pinsan mo. Correct. Bakit hindi po natin iklaro ang nangyari sa Yolanda? Bakit hindi niyo po ikwento? Nung dumating ang Davao Disaster Brigade kasama si PRRD ay umiyak si Tatay Digong at nagsabi na nasaan ang Diyos dito, Amy? Bakit pinayagan niyang mangyari ito? Naalala mo ba yon, Senator Amy? Sabi ni Darrell. Pero totoo yun pag nakita mong pag may mga nangyaring hindi maganda, even sa buhay ng isang tao, sa pamilya mo, magtatanong ka talaga, Lord, bakit nangyari to? May Diyos ba? Actually ako, nagtatanong ako kung bakit pinababayaan ng Diyos ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Minsan, hindi naman ako sa nagdududa na may Diyos o wala. Pero out of your frustration, talagang maiiyak ka. Bakit hinahayaan ni Lord? Bakit may Diyos ba talaga? Kung bakit hinahayaan niya na si Lisa, si Tambaloslos ay nakawin ng pera ng bayan, talagang at sikuting at pahirapan ng Pilipino. Yun lang, bakit nangyayari? Sabi ni Darrell, doon din po sa misyon na yan ay tinanong kayo ng mga kasamahan ko, nasaan po si Martin? Bakit si Alfred lang ang nandoon? Hindi ka po sumagot, Senator. Ito si Darrell ang nagsasalita. Nagtatanong sa'yo kasi ikaw ang nasa bahay nila, wala yung Yeda o kung sino man. Ang naalala ko lang, sabi ng staff niyo doon, si Manang Amy po ang natutulog sa kwarto nila Sir Martin. So, ang tanong ko, Senator, kung nandoon si Martin Romualdez gaya ng pinagsasabi ng mga syonget niyang friends sa social media, bakit po kayo ang natutulog sa bedroom nila at bakit kayo ang nagmamando ng relief goods na binagsak lang sa bahay nila? Ang totoong concern po ay hindi yung napakasinungaling nilang magsabing nandoon sila noong Yolanda kasi isang buwan kang natulog sa kwarto nila. Ang tanong, saan po sila natutulog ng asawa niya? Sa maid's quarters. Okay? So, kasinungalingan, sabi ni Darrell. State of Laban, you know what? Itong nangyayari kasi, mga palangga, na ginagawa ni Marcos Jr. at ni Tambaloslos, alam naman natin na sobrang ninanakaw nila ang pera ng bayan. Alam natin na talagang hindi sila nagtatrabaho para sa inyo. Kundi tinatrabaho nila kung paano sirain si Sara, paano sirain yung mga taong nakadikit kay Sara kasi nga, syempre, mas malakas si Sara kaysa kay Romualdez. At ang intention talaga nila, as early as now, di ba sinabi ko na yun sa inyo, first quarter of the year. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Sa nangyayari sa ating bansa ngayon, masasabi nyo ba na tayo ay umuunlad o wala pa rin nangyayari? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinion, mga kabayan. Do not let your thoughts left unspoken unless it is already too late. As a citizen of this country, your opinions matter. Muli po mga kabayan, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa ating channel. Hanggang sa muli.